Magandang araw po mga ka-Pokemon. Mission Impossible po tayo dito sa Gestra Trading. Mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Tayo po ngayon ay mag-i-introduce ng konting experience natin. Ever since po ay we are trying so hard para makapag-invest. Sa awa ng Diyos ay in a way ay meron po tayong maliit na success sa habag at biyaya ng Diyos sa buhay na ito. At nanggaling po yan sa hilig po nating mag-invest, nanggaling po yan sa sipag at tiyaga. At naniniwala ako, mga ka-Pokemon, sa tinatawag na kapalaran o di kaya swerte na nanggagaling sa kalangitan. Kaya mga ka-Pokemon, to tell you a short story about myself, para makuha po natin, in a way, ay may credential po tayo na mag-share ng opinion natin, ng suggestion or advice, or even speculation. Because pag pinag-usapan natin ng investment po, nandyan po yung speculation. Pero we're not just going to speculate per se, kundi mga ka-Pokemon, may kasamang history, may kasamang smart decisions, may kasamang intelligence, no? Meron po tayong kasamang analysis and assessment para po magkaroon po tayo ng magandang resulta sa ating mga speculation based po sa past accounts or sa mga past events po, especially po when we're talking about sealed investment or Pokemon collecting. So, mga ka-Pokemon, 2012, 2015, about that time, tayo po ay nasa e-commerce na po. Small time eBay top-rated seller. About more or less 3 years po. Sa awa ng Diyos, we are an eBay top-rated seller. Pero due to personal reasons, ay nag-stop po tayo. We're back on e-commerce. We're selling dito po sa Shopee, no? So we have Shopee accounts and nasa Blue Up din po tayo. So we're selling Pokemon products. At yan po, mga ka-Pokemon, focus natin ang investment po side ng Pokemon or collecting side po ng Pokemon products or even Yu-Gi-Oh or even One Piece. So, over time po ay yan po ang ating mga pag-uusapan. So, ini-introduce ko po ng konti yung background po natin. Mahilig po tayo sa investment, mahilig po tayo sa kahit crypto. Ayan, naniniwala din po tayo sa technology na yan. Mahilig po tayo sa, yan, in a way ay nag-aksi rin po tayo. Pero, ayan, alam nyo naman po ang kwento na aksi. But still, no? That's part of it na nag-i-invest po tayo, and at this point in time ay ang focus natin ay sealed investment. At as of recording po, ang taas na po ngayon ng Bitcoin, ang taas na po ngayon ng cryptocurrency. And to tell you frankly, nag-quit din po ako in a sense na yan, naubusan ng budget, naubusan din, pero tuloy lang po ang laban. Yan po talaga ang investment side. So, to tell you briefly, yan, nag-start po tayo ng crypto siguro mga nasa around 2012, earlier days, hanggang 2014, 15, earlier days po, mga ka-Pokemon. Kaya yan po, tayo ngayon ay magpo-focus sa investment side ng Pokemon dahil magastos po ito, marami pong gambling side siya, no? Meron siyang fun factor na tayo magbubukas ng mga packs, tapos magbabakas sakali, hoping that we could get the most expensive one. Yung magkaroon po tayo ng chance doon sa tinatawag nating chase card po, mga ka-Pokemon. So, we are focused on sealed investment. Bibili po tayo ng mga products ng Pokemon Company na hindi po natin bubuksan. Hindi po natin bubuksan yung packs.
in the belief, in the speculation na we are speculating na hindi po ito babagsak ang presyo, kundi siya po ay aakyat or mag-explode po yung presyo niya over time. So, when it comes to investment po, lagi pong involved ang time. Kailangan meron kang enough time. So, ganoon din po dito sa Pokemon. Dapat, we should think long term. Long term po, mga ka-Pokemon. Long term po tayo. Long term. Ano po yung long term? Kung kaya nyo pong i-hold as long as you can, kung pwede nyo na lang pong ipamana sa inyong mga anak, much better. Kung pwede nating buksan talaga na matagal, or ibenta na lang siya, i-give up na lang po siya kung matagal na. Kapag na-appreciate na po talaga yung value niya, then ripe na po yung investment natin for the peaking. So, we're talking about minimum, no? Minimum po, mga ka-Pokemon ay, kung ako tatanungin ninyo, 2 years. Maganda 3 years hanggang 5 years. So, as long as you can hold it, then it's better. So, may mga strategies po na pwede natin gawin para maging easier po sa atin yung collecting side or investment side po ng Pokemon. So, yan po. Ito ay yung sinasabi natin na booster bundle. Booster bundle po ito. Baldean Fates. May mga iba't ibang mga sets. So, if you believe in a set, then yun po yung bilihin ninyo. Yun po yung bilhin ninyo ng mas marami. At nagbabago po ngayon ang Pokemon investing or Pokemon buying kasi kinakailangan na tayo makapasok ngayon sa pre-order. Right now, no, yung mga nangyayari po ngayon sa Surging Sparks, kailangan makapasok tayo sa pre-order. Nangyayari ngayon sa Prismatic Evolution na talagang kailangan mauna tayo sa linya. Kapag nahuli tayo sa linya, then baka maubusan tayo ng product. So, yun po yung mga parang nagiging new norm na tinatawag nila, new normal. So, introduce po natin ang sealed investment. Wala pong ginawa ang taong bayan, ang buong bansa, lalo na po ang mga foreign countries, Japan, China, especially US, wala na po silang ginawa kundi mag-open po ng mga packs. So, meron silang tinatawag na rip and ship, may tinatawag na breakers, may tinatawag na reapers. Wala po silang ginawa kundi mag-open ng packs through internet, tapos ibinebenta po nila yon or meron silang mga pre-sale before sila mag-open ng mga packs, naka-pre-sale na po sila. So, meron na po silang mga binibenta, ayan, binubuksan nila publicly, tapos andun na yung hits, andun na yung pulls. So, imagine nyo po, all over the world, wala pong ginawa ang mga tao, kundi manood ng reaping channel, ng breaking packs channel, no? Ng pagbubukas po ng mga packs every single day non-stop, wala pang gagawin, bukas. So over time po, hindi naman talaga dire-diretso, hindi naman po habang buhay na yung Pokemon Company gagawa po ng item na ito, no? Magpiprint po sila ng ganitong item forever, hindi po. Based po sa analysis ay nasa around 2 years to 3 years po yung kanilang pagpiprint, especially po sa US version or sa English version. Meron lang po siyang time frame na around 2 to 3 years. Yan po yung time frame po nila. Yan po yung Surging Sparks, no? At mga ka-Pokemon, 2 to 3 years po ang kanilang time frame. Kaya pagkalabas po ng set, they have about 2 years or more para mag-reprint po sila na mag-reprint. And sa pagkakaalam ko, basically parang every 3 months ay meron po silang set, no? Meron po silang new set na lumalabas around 3 months or 2 months. So depende po sa kanila. Kung minsan na-extend, kung minsan na-delay po yung release. But so far, ganun po yung mga strategies na ginagawa nila. They always have a new item para po ibenta. So balik po tayo. So rip and ship po mga ka-Pokemon, no? Online rip and ship, yung tuloy-tuloy po ng pagbubukas ng mga tao from the vintage, from the old sets, from the newer sets.
bukas po sila ng bukas, especially yung mga sikat ngayon sa PokerRev, yung mga Lionheart, yung mga sikat po ngayon, yung mga malalaking tao po na walang ginagawa kundi mag-open ng packs. So, ganoon din po sa Pilipinas, nag-open ng packs. Pero tayo po dito sa Just Trading, meron po tayong store na focus din po tayo in a way na ma-educate po ang mga ating mga kababayan na hindi po tayo ma-scam, na hindi po tayo maloko, at hindi po tayo magbubukas palagi ng packs. Kasi andun po yung tendency na malugi po tayo or mawala po ng value yung ating collection. Ito po, habang hindi mo binubuksan, hindi naman po nawawalan ng value ito. Although it's only a cardboard, it's only a paper, karton lang po ito, no? Mga papel-papel lang po ito, magagandang mga papel, may art. Pero dahil po sa investment, dahil po sa marketing ng Pokemon Company, ng ibang mga TCG companies, itong mga items na ito ay valuable po. Mahalaga po sila. Importante po sila. At over time, nagmamahal po. Kasi hindi naman po nila ginagawa ito forever. Yung pagpiprint po ng mga set na ito, ng mga tinatawag na set, yung tinatawag po na mga products po nila, hindi po sila magpiprint forever. Ang printing lang po nila, sabi ko nga sa inyo, 2 to 3 years. So, habang bukas ang mga tao, meron pong artificial rarity na nakikreate. Meron pong man-made na demand na ginagawa ang mga tao. Kasi, alam niyo naman po yan, the law of supply and demand. The law of supply and demand, kapag wala na pong supply, pero malaki ang demand, the price will appreciate. Magtataas po yung value. Pero kung sobrang dami ng supply pero wala naman demand, then babagsak po yung value ng item na ito. Pero ang mangyayari po, dahil meron pong tinatawag na chase card, yung sobrang mahal na card, it may be $300, it may be $400, or it may be $50. Yun po yung chase card, yung gaano po siya kamahal. So kung meron pong sobrang mahal na card, depende po sa inyo yan kung ano po yung chase card ninyo, kung ano pong favorite card ninyo, kung anong favorite character ninyo. Pero basically, ang chase card na tinatawag, mostly yung mga high value cards po ng set. Yung mga high value cards po ng set. So, isa po yun sa nagko-contribute para tumaas po yung value, yung halaga ng set o ng item ng products ng Pokemon, yung tinatawag nilang chase card. Kasi every set ay may kanya-kanyang chase card. Every set may kanya-kanyang top 10. May kanya-kanya po silang top 10, mga ka-Pokemon. Kaya yun po, no? So, over time, kapag hindi na po gumagawa tulad po ng, let's say, right now, no? As of recording, mga ka-Pokemon, ngayon po ay November, Sunday po ngayon, November 2024. Tulad po nito, ito po ay Crown Zenith theme, mga ka-Pokemon. So, eventually magi-stop na sila or stop na po sila sa reprinting po nito. So, ang mangyayari lang, even though they print it to the ground, ibig sabihin, sobrang dami po nilang pinrint na Crown Zenith. Tuloy-tuloy po sila nagpiprint ng Crown Zenith hanggang ngayon. If ever. So, wala po tayong idea sa Pokemon Company kung paano po yung mga internal mechanism po nila, yung internal logistic nila. So, tayo lang din po ay consumer. Tayo lang po ay believer sa hobby na ito. So, yan po mga ka-Pokemon. Kung nag-stop na po sila mag-reprint, kung hindi na sila nag-reprint, baka sakali, no? For sure po, magiging rare na po itong item na ito. Yung mga packs niyan, magiging rare na po. So, after 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, so may demand. Bakit po may demand? Because people keep on opening packs every single day from different sets and they want to experience the nostalgia. They want to experience yung pag-open po ng packs, no? Na ano yung feeling pag nagbubukas ka ng Crown Zenith, anong feeling pag nagbubukas ka ng Paldea Evolve, anong feeling pag nagbubukas ka ng Chilling Reign, ng Evolving Skies, or Sun and Moon, or yung Fates Collide, or ng mga set na vintage, you know, anong feeling po? So, I can only imagine myself na kapag nagbukas ako ng vintage, especially yung mga base set na yan, siguradong manginginig siguro ako. Hindi ko pa na-experience pero, ayan, over time po,
ay magkakaroon din po tayo ng chance. So, yun po mga ka-Pokemon, no? May fun factor dito, syempre, meron siyang speculation side as an investment. Hula lang po, nanguhula lang po tayo, but not just speculating without any proof, without evidence. Nag-speculate po tayo based from history, based po sa mga available resources po natin para ma-educate po natin ang ating mga kababayan pagdating po sa Pokemon investing. So sa marami po ay maganda po ang development, maganda po ang return, maganda po ang return ng investment side po ng Pokemon. Hopefully kapag nag-grow po ang hobby na ito sa Pilipinas, it will be even bigger and greater po para po sa ating lahat mga hobbies. So nandito po ang inyong kaibigan, ang inyong ka-Pokemon, Jestra Trading. Kasama niyo po ako sa hobby na ito. So hopefully gaganda pa ang economy ng Philippines, gaganda pa ang economy ng Southeast Asia, gaganda pa ang economy natin dito sa buong mundo. Over time habang mayroong pang tuloy-tuloy na economy, no? Maganda po ang daloy ng mga negosyo, ang trabaho, pati mga celebrities ngayon, pati vloggers and YouTubers, lahat po ay so far po ay nag-excel po sila sa kanilang mga advocacy o sa kanilang mga piniling mga path sa buhay na ito when it comes to earning income. Kasi ganyan po mga ka-Pokemon, no? We're talking about collecting to. Hindi naman ito basic necessity. Hindi po ito importante. Hindi naman ito importante. It's only sabi ko nga po nakaraan, play money lang po siya. Disposable income, ika nga nila. So, yan po mga ka-Pokemon, no? So, ini-introduce natin na magkaroon tayo ng sealed part po ng Pokemon products. Sealed part. Kung hindi nyo makontrol ang sarili nyo magbukas, then go for it. It's your right. Power nyo yan. It's your money. It's a hard-earned money po. Yun yung pinaghirapan ninyo. So, kung anong gusto nyo gawin nyo po. But I am merely an advice. And over time po, yun naman ang gusto natin. Yung in a way, meron pong monetary benefits, no? Hindi naman tayo malulugi. Kasi kung malulugi every time, then mababankrupt po tayo. And then we have no choice but to sell all our collection o kaya quit. So, yun po ang mangyayari. Mag-quit po tayo kasi nalugi po tayo. Pero kapag hindi po tayo nalugi sa investment side po ng Pokemon, then wala po tayong path kundi mga ka-Pokemon, no? We're just going to grow. Mag-grow lang po yung ating collection. Mag-grow lang po yung ating mga products, mga ka-Pokemon. So, yun po ang gusto natin, no? Think long term po, mga ka-Pokemon. Kaya just sa trading po tayo. So, check nyo po tayo sa ating Blue app. Check nyo po. Mayroon din tayong Pokeball dito. Very, very attractive po. Lalo na po siguro sa mga bata. Ayan, meron po ito. I do believe meron po itong Evolving Skies. Yeah, actually, binuksan ko na ito. J21. Medyo mahirap na po humanap. Last time, nagbenta po tayo ng merong Cosmic Eclipse. Pero wala na po. So, yan po yung mga ibang mga items natin. At hopefully, no, sa ibang pagkakataon, ay ma-introduce natin yung mga items po natin. Yung mga different products po ng Pokemon franchise. Ang Pokemon Company, habang nagtutuloy-tuloy ang economy ng mga bansa, habang nagbo-boom ang mga markets po natin sa iba't pang mga ekonomiya, ang Pokemon franchise ay nag-invest po sila ng maraming halaga para po sumikat si Pikachu, para sumikat si Charizard. At ngayon, syempre, no, pag sinabing Pikachu, pag sinabing Charizard, kahit na hindi natin masyadong alam yung Pokemon or yung mga characters na yon ay nagiging household name. So, sikat na po. And that's because of the Pokemon franchise. Sila po ang nag-invest, sila po ang nagpasikat,
Sila po ang nagpapakilala ng mga characters po ng Pokemon, yung Nintendo, yung Game Freak na yan. Yan po ang actually pangalan ng companies. Yung pangalan po ng companies o subsidiaries po nila na kung saan ay sila po yung tinatawag na Pokemon Company o Pokemon franchise. Sila po nagmamay-ari niyan, mga ka-Pokemon. Kaya yan po, sila po yung nag-invest diyan. So nag-invest po sila ng napakalaking halaga at napakaraming mga manpower, labor force, ng time po nila. So we are already towards vintage na po, classic na po yung mga items na ito, classic na po yung mga characters na ito, yung Pikachu na yan, yung 151 first generation na Pokemon. So yan po mga kababayan natin, no. Yan po ang mga basic po na gusto kong introduce sa inyo. Maraming po salamat sa inyo. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat at Mission Impossible po tayo, mga ka-Pokemon. Share, subscribe po, and like nyo po ang ating stream, ang ating videos. Share, subscribe, at saka like nyo po. Salamat po sa inyong pagsuporta. Salamat po.